Meron kang isinusulong na panukalang batas para maproteksyonan yung mga inosenteng driver na kagaya po nitong nangyaring insidente, di ba sir, na detain yung driver nung isang sasakyan na doon nahulog yung tumalon o nahulog na 17-year-old. So sa tingin nyo ba parang unfair ito sa mga ilang motorista na nakukulong, gayong inosente sila at hindi sila involved sa anumang reckless driving or whatever? Oo, madalas nangyayari yan, Ate Shelly, lalo na't kung halimbawa nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ng banggaan, lalo na't kung namatay yung isa, madalas yung isang party ay kinukulong agad, no? At kinakasuhan ng reckless imprudence, homicide through reckless imprudence, no? Parang yun ang naging practice. Kaya lang, kawawa naman yung mga inosente talaga tulad nito sa kasong to. Nahulog lang sa harapan po niya. Opo. Siya po ang dinetain. May nangyari sa amin, truck ng driver namin nung nagde-deliver ng yelo sa aming ice plant, binangga ng nakamotor na nakainom, siya po ang kinulong, nakaparada lang ho siya. Tapos sa Skyway, kung naalala nyo last year, may umakit na motor, na sumalubong, itong nasa tamang daan at nasa right of way, siya yung binangga, siya po pa, namatay ho yung nakamotor, na sumalubong, siya pa ang nakulong. So, parang naging practice na kahit na inosente at walang kasalanan yung isa, basta't may namatay, automatic na sila po ang kinakasuhan at dinedetain, no? Pero yun nga po, kaya inihain ko itong panukalang batas na Defensive Drivers Protection Act para po maproteksyonan ang mga inosenteng driver na parang lalo ngayon, Ate Shelly, na meron ng mga CCTV, mga dashcam na pag naipakita mo yung ebidensya kaagad, hindi ka na dapat i-detain. Kukunan ka lang ng statement. Yan nga rin po sabi ni Ombudsman kanina sa aming programa, na dapat ay kukunan mo lang ng statement at kukunin bilang witness. Pero no? hindi di-detain. Hindi mo dapat gawing suspect at i-detain. So, yan po. Sana po ay makatulong, maipasa na ito kasi napakarami hong nagiging biktima na kukulong na wala naman pong kasalanan. Kagaya din to, sir, no, yung nabagsakan nga nung sinasabing tumalo na estudyante doon sa may LRT1 Fernando Poe Jr. Station. Marami talagang nag-react, marami ang bumatikos dun sa ginawa doon sa driver na na-detain. So kapag po ba naging batas na itong inyong Senate Bill number 338 o yung Defensive Driving Protection Act, ano na po yung maibibigay na proteksyon sa mga inosenteng driver sa ganitong insidente? Gano'n po, basta meron hong katibayan kaagad, halimbawa dashcam, CCTV, na magpapatunay na wala ho siyang sala, ay talagang dapat na siya pakawalan kaagad, no? At pangalawa, ay pag dapat ho siguro gagawin silang witness at kukunan lamang ng statement at pwede na hong i-release dahil hindi ho sila dapat tratuhin na suspect kundi dapat as witness. So, yun po ang pinaka picture natin para po proteksyonan yung mga innocent drivers at wala naman po talagang kinalaman. Sir, ano bang status nito sa Senado? Ano pa lang to maghihiring pa lang. Hindi yan pumasa ng isang taon, ng isang Congress, kaya nga nirefile ko ngayon, hopefully with this issue, itong nangyaring incident, Ate Shelly, hopefully magkaroon ng awareness para matulungan po tayo na maipasa po ito. At meron ba itong counterpart po sa Kamara? Meron dati pero ngayon po maghahanap ako ng counterpart na magfa-file, no, para siguro yung mga mahilig mag-drive at nakakaintindi ay pakikiusapan ko para magkaroon ng counterpart measure. And you're hoping na sana maisama ito sa mga priority bill na bibigyan hong priority ng Senado para agarang maipasa ngayong 20th Congress? Opo, ito po ay importante rin po, no? Tsaka yung may iba pang batas na nais ko rin sanang maihabol, no? Sana maging priority na tingin ko makakatulong po ang mga ito. At very relevant po, no, sa ngayon. Kasi lalo na yes. Marami na kaya ito naging
panukalang batas na isinusulong nyo, nagtulak sa inyo para gumawa ng ganito dahil marami na ho kayong narinig na mga inosenteng driver na nabiktima po ng ganito na sila yung nakakasuhan kahit wala silang kasalanan. Opo, madalas po nangyayari naging practice pag may namamatay. Automatic yung other party ay ginagawang suspect at dinidetain. So kahit kasalanan po nung isa, nung namatay, or walang kasalanan yung isang party, ay ganun po ang nangyayari. So para naman humaproteksyon ng kawawa rin naman po yung mga inosente.